Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang Kabanata 6, Predestinasyon at Kabanata 7, Kristolohiya. Kabanata 6, Predestinasyon. Ang mga kontrobersya sa teolohiya hinggil sa predestinasyon ay nagdala ng malaking kalituhan sa buhay relihiyoso ng mga tao. Sa Biblia, maraming mababasang mga talata na malimit binibigyang kahulugan na lahat ng mga pangyayari sa buhay ng tao ay dumaraan ayon sa pagkakatakda ng Diyos. Gayunman, may mga nasusulat rin sa Biblia na ang ebidensyang nagpapasubali sa ganap na pagtakda. Paano ito nilulutas ng divine principle? Ang pagtatakda sa kalooban ng Diyos. Hindi natupad ng Diyos ang kanyang layunin sa paglikha dahilan sa pagkakasala ng tao. Sa makatwid, ang kalooban ng Diyos sa pagsasagawa ng kanyang probidensya para sa nagkasalang sangkatauhan ay ang matupad pa rin ang layunin sa paglikha. Sa ganitong pangunawa, ang kalooban ng Diyos ay magawa ang pagpapanumbalik. Ang Diyos ay walang pasubali, walang katulad, walang hanggan, at hindi nagbabago. Sa makatwid, ang kanyang kalooban ay wala ring pasubali, walang katulad at hindi nagbabago. Ang pagtatakda sa kalooban ng Diyos ay walang pasubali. Ang pagtatakda sa katuparan ng kalooban ng Diyos at ang pagtatakda sa mga taong nilalang. Gayunman at ang kalooban ng Diyos sa probidensya ng restorasyon ay ganap at hindi mapapasubalian ng tao. Ang katuparan naman ito ay kinakailangan ang pagtupad ng tao sa kanilang bahagi ng responsibilidad. Itinakda ng Diyos ang proseso ng katuparan ng may kondisyong nakasalalay sa pagtupad ng tao sa 5% na siyang bahagi ng tao sa responsibilidad na karagdagan sa 75% responsibilidad ng Diyos. Sa makatwid, ang predestinasyon sa pagtupad ng kalooban ng Diyos ay may kondisyon. Ang predestinasyon para sa taong nilalang ay may kondisyon. Pagpapaliwanag sa mga kasunatang sumusuporta sa ganap na pagtatakda. Sinasabi ng sulat sa mga Romano, sila na simula pa ay kinilala na niya ay kanyang itinalaga. Ang kanyang itinalaga ay kanya ring tinawag at ang mga tinawag niya ay binigyan niya ng katarungan ay kanya ring pinangaralan. Ang pagtatalaga at pagtawag sa tao ay responsibilidad ng Diyos. Ngunit kung magampanan lamang ng tao ang kanyang tungkulin matapos siyang tawagin ng Diyos, saka pa lamang siya mabibigyan ng katarungan. Sa makatuwid, ang pagtatakda ng Diyos hinggil sa pagpaparangal sa isang individual ay nakasalalay sa pagtupad niya sa kanyang bahagi ng responsibilidad. Kabanata 7, Kristolohiya. Kabilang sa mga isyu na sinasaklaw ng Kristolohiya, ang Trinity na tungkol sa ugnayan sa pagitan ng Diyos, ni Jesus at ng Espiritu Santo, at ang muling pagsilang na tumatalakay sa ugnayan sa pagitan ni Jesus, ng Espiritu Santo at ng mga taong makasalanan. Ang halaga ng isang tao na nakatupad sa layunin ng paglikha. Ang isang perpektong tao na nakatupad sa layunin ng paglikha ay nagkakaroon ng halagang banal na maihahalintulad sa Diyos. Ay isang walang katulad na nilalang sa buong kosmos. Ay may halaga ng buong kosmos. Si Jesus at ang taong nakatupad sa layunin ng paglikha. Wala nang hihigit pa sa halaga ng isang tao na nakatupad sa ideal ng paglikha. Ito ang halaga ni Jesus na tunay na nakaabot sa pinakamataas na halagang maaaring maisip. Kaya nga, si Jesus ay isang perpektong nilalang na tao na nakatupad sa ideal ng paglikha. Si Jesus ba ay Diyos mismo? Nang hilingin ni Felipe kay Jesus na ipakita sa kanya ang Diyos, sinabi ni Jesus, "Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paano mo masabing ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ba kayo naniniwala na ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin?" Base sa mga talatang ito sa Biblia, maraming mga Kristiyano ang naniniwala na si Jesus ang Diyos na manlilikha. Maaari ngang matawag na si Jesus na Diyos sapagkat bilang isang tao na nakatupad sa layunin ng paglikha at nabubuhay na kaisa ng Diyos, siya ay banal na kalikasan. Gayunpaman, siya ay hindi ang Diyos mismo.
Ang ating katawan ay maaaring unawain bilang pangalawang sarili ng isipan, subalit hindi ito ang isipan mismo. Gayon din, si Jesus ay maaaring unawain bilang pangalawang sarili ng Diyos, subalit hindi siya ang Diyos. Ang muling pagsilang at ang Trinidad. Jesus at ang banal na Espiritu at ang kanilang misyon upang magsilang muli. Sinabi ni Jesus, "Maliban na ipanganak kayong muli, hindi ninyo makikita ang kaharian ng Diyos." Bakit kailangan may silang muli ang makasalanang tao? Sina Adan at Eva ay nagkasala at naging mga buktot na magulang at nagparami ng mga buktot na anak. Sa makatuwid, ang makasalanang tao ay kailangan muling maisilang bilang mga anak na walang kasalanang orihinal. Dumating si Jesus bilang tunay na ama upang isilang na muli ang mga taong makasalanan, gawin silang mabubuting mga anak na nalinis ang kasalanang orihinal. Ang Espiritu Santo ang dumating bilang tunay na ina. Ang Trinidad. Upang maisagawa ang layunin ng paglikha, si Jesus at ang Espiritu Santo ay nagiging isa sa pamamagitan ng pagbibigayan at pagtanggap na ang Diyos ang sentro at bumubuo ng pundasyon ng apat na posisyon. Ang Diyos, si Jesus at ang Espiritu Santo sa makatuwid ay nagiging isa at ang pagiging isa nila ang bumubuo ng Trinidad. Espiritual at perpektong Trinidad. Si Jesus at ang Espiritu Santo sa kanilang pagiging kaisa ng Diyos ay nakabuo lamang ng espiritual na Trinidad at nagampanan lamang ang misyon ng espiritual na tunay na mga magulang. Kailangang bumalik na si Jesus bilang isang taong may katawan at hanapin ang kanyang kabiyak. Bubuin nila dito sa lupa ang isang perpektong Trinidad kasama ang Diyos at magiging tunay na mga magulang sa espiritual at pisikal. Bibigyan nila ang mga taong makasalanan ng espiritual at pisikal na bagong pagsilang, lilinisin ang kanilang kasalanang orihinal at palalakasin para makabuo ng Trinidad dito sa lupa na ang Diyos ang sentro. Dito po nagtatapos ang unang bahagi ng banal na prinsipyo. Maraming salamat po.